So eto naman, gaya ng nasabi ko kanina, ano nga ba yung napansin natin? Woody, no? Actually, yung mga succulents po na nakikita natin, napakatigas po ng kanyang mga yan, stem, ano? At ano, tingnan nyo, no? Ito ay isang uri ng Leticia succulents. Hello everyone, this is Sir Misunaw Pini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, may bagong dumating sa ating new arrival, ano, mga murang halaman na kakaiba yung ganda, no. Ngayon yung mga new arrival plants po natin may kakaibang katangian, ano. Ano kaya yan? Kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga MDP, at ngayon nga po new arrival, kaya naman iikot ko kayo dito sa ating garden, papakita ko yung mga dumating na halaman. Ang katangian ng mga dumating ngayon is mga makakahoy, yung mga succulents natin, ano. So pag-isipan yung mabuti kung ano ba yung makakahoy na succulents, kasi minsan nakikita natin malalambot yung mga stems nila, no, pero totoo po yan, gumugulang po yung mga succulents, and tumatanda, habang tumatanda sila, nagkakaroon sila ng mga woody na mga stems, ano. Tara, pakita ko na sa inyo. Eto na, dumating na yung mga halaman natin. Actually, marami po yan, nabawasan pa yan ng mga walk-in natin, tsaka ng mga kaninang dineliver, ano. And unahin muna natin dito. Ayan, may mga jade, may mga cactus din tayo, ilan dumating. Ang laki nitong mga opuntia na to. Ito yung tinatawag na Mickey Mouse cactus, ano. And ang lalaki ng pads niya, mga opuntia sila, lahi po yan ng opuntia. And kaya lang itong variety na to, medyo mataling po yung kanyang mga lumilipad na parang bulo, no, na tinatawag. So meron po yung white, tapos orange, tsaka yellow na variations, no, na variety, no. So yan po, kita nyo. And yan yung mga opuntia, no, na Mickey Mouse na tinatawag, no. So eto naman, gaya ng nasabi ko kanina, ano nga ba yung napansin natin at karakteristik nung dumating ngayong linggo. Kasi ito pakyaw sa greenhouse, so ibang klase yung mga datingan ng mga succulents na to, kasi malabonsai po yung itsura, at kita nyo yung mga stem nya, woody, no. Actually, yung mga succulents po na nakikita natin, kapag dumarating dito sa lowland, makikita natin na medyo malalambot, hindi matitigas yung mga stems nila, no. Yun yung mga bata pa, at the same time mga kapopropagate pa lang. Pero darating yung times po na kapag taon na yung inaabot, or 6 months pataas yung inyong mga succulents, dyan nagsisimula yung development ng kanilang mga itsura, no. Tapos pag umabot na ng unang taon, 2 taon, 3 taon, dyan na napoproduce yung mga malalakahoy na stem. For example, this one, tingnan nyo, napakatigas po ng kanyang mga yan, stem, ano. At magulang na. Kumbaga, yun yung sign ng kanilang maturity, yung pagkakaroon ng mga wood na stem. For example, this one, oh, tingnan nyo, no. Ito ay isang uri ng Leticia succulents. Ayan, kahoy po yung kanyang mga stem, ano. And magandang senyales yan kapag ganyan, kasi mas woody yung kanyang mga stem, mas matibay, no? At hindi mabilis mafungus, no? May laban, kumbaga, yung inyong mga succulents, no? And tingnan nyo, look, apaka wood na yan, oh. So tingin pa tayo dito, marami tayong makikita. Dahil ang gaganda ng mga dumating nating mga bagay. Ito, mga maliliit na yan, ang price range niyan is 35 pesos, no. May 50, pero usually puro isang presyuhan lang tayo, 3 for 135. So ayan, oh.
Ang kagandahan lang dito kasi, pag ganito yung mga succulents mo, ang gandang ipang design, parang mga bonsai, no? Siguro nakakita naman kayo ng iba't ibang klase ng bonsai, no? At yung makita nyo sa kanila, ang pinaka-common na nakikita natin, yung mga wire na mga stem nila para mapasunod. Dito sa mga succulents, hindi na kailangang i-wire, pero tumitigas po yung kanilang mga stem na parang wire. Yung ikot ng kanilang mga stem, yun po napakaganda na. For example, this one, yung mini bell, tignan nyo, diba? Napaka-wood ng kanyang stem. Ito yung sinasabi ko sa inyo na parang lumiliko-liko yung kanyang mga stem, oh. Nagkakaroon ng kakaibang korte. Yan. Look. This one is Graptopetalum paraguayanse. And ayan naman. Oh, diba? Yung kanyang pinaka-stem, kita mo. Tapos parang nagkakaroon siya ng aerial roots, no? Usually naman nakikita talaga natin yan sa mga succulents, yung aerial roots na tinatawag. And kapag tumagal po yung aerial roots, ang nangyayari, tumitigas siya, na nagiging parang yung sa balite, na sanga-sanga yung pinakaugat at wood. Ganon din po dito sa mga succulents, ano, pagtanda. So, meron din naman tayong mga ibang dumating na, like for example, ito strings, napakahaba nito. Around 4 meters yung haba, pag niladlad. Ganda po niyan. Tapos yung variegations ng kanyang mga dahon. No? Minsan tinatawag yung turtle, string of turtle. Pero this one, variegated heart yung tawag. Pink-pink siya. Pero yung ibang klase kasi ito, mas mataba to dun sa normal na variegated na string of heart, no? Tapos mas parang nakaumbok siya, kaya siguro may tumatawag din sa kanya ng turtle. So ito naman, yan yung ating mga Graptopetalum, ano, ganda. So talaga makikita mong wood na itong isa na to. Daming mga gandang succulents, oh. I don't know, kasi yung iba parang siguro dahil medyo nakakalimutan na ng iba yung mga succulents, no? Or parang nagsawa na sila. Lumalaki yan sa Benguet yung mga iba, tapos hindi na nabibili. Yan yung nagiging mga mother plants, no? Pag lipas kasi ng mga nasa seedling bags na maliliit, yung for example like this one, pag lumaki na po yan dyan, itatransfer na ng iba. Meron namang iba direkta na ng malalaking seedling bags, para doon na magiging mother plant. Ang ganda, oh. Ito, ang ganda ng kulay, oh. Sayang nga kasi hindi pa namay nung iba, pero ito naubos na rin halos kasi isang punong-puno yan kanina, no, nung dumating. Ito, watch chain, oh. Magaganda sila. Oh, lalo naman ito, look. Magaganda. And meron pa rin tayong maliliit na mga succulents katulad ng mga rosette type na to. Iba rin yung kulay niya. And ang ganda rin yan. Tapos ito pa. So this one naman, ang ganda rin. Lalo ito, oh, rose cabbage, no? Ganda ng rose cabbage na to. Clamping siya. So may mga jade plant din tayo, mga bonsai na jade plant. Ang ganda, oh. Yun na, kahoy na rin, oh. Tingnan yung pagkakahoy nito, oh. Diba? Tapos ang liliit ng mga dahon niya, no? Unlike nung talagang normal jade na malalaki, ito, oh, parang pitimin. So, tingnan nyo yung mga kahoy-kahoy na tsura, oh. Para kayong nasa isang scenery. Maganda to pang landscape ng mga yung dish garden. Ganda, oh. Oh, ito pa, isa na to, oh. Ganda rin. Kahoy na rin, oh. So, yun yung advantage nung kahoy yung nabibili, yung malakahoy. Kasi nga, hindi siya prone sa mga fungus. Tapos, mas matatag siya, no? Hindi madaling lumambot.
at mas stable yung kanilang itsura. Ayan pa. Ayan. Okay, ganda. Ganda. Ito pa yung isang kulay. Ayan. Diba? So, probably yung mga iba sa inyo, ito, laki ng jade na to. Yung iba sa inyo, pag napanood to, pwede na kayo mag-order dito, no? Marami pa kaming stocks, pero sana makahabol pa kayo, no? Message agad kayo dun sa Facebook page namin kapag napanood nyo to, para kung sakasakaling new arrival, kasi Sunday ang grand new arrival dito, and pag dumaan po kasi yung 2-3 araw, medyo limited na lang stocks natin, ano? Pero habol na lang kayo. Yan. Sa ating magagandang succulents. So ayan, napanood nyo na mga ka-MTP yung ating vlog at nakita nyo na yung mga dumating nating halaman ng mga lakahoy, yung kanilang mga itsura, no? Malakpunong kahoy na, no? At ayan, kung interesado kayo, pwede kayong mag-message sa aming page, Mini Dino Parks and Eco Garden, Hermes Unaho Plants. Yun yung pwede nyong sendan ng message, ano, para sa inquiries and orders. Ayan, thank you so much sa inyong panonood ngayong araw na to, sa lahat na nag-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga videos, sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel. Kung bet na bet yung pagkatong usapan plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag niyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search na po Hermes Unaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MTP, and this is Hermes Unaho nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!